Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay araw ng Martes, Mayo 12. Mainit na mainit ang panahon. Mas mainit sa banda ng Pasay, diyan po sa Senate Building. Diyan po sa Pasay City. At kagabi, ay talagang pumutok. Pumutok ang balita na si Senator Bato de la Rosa ay biglang lumitaw sa loob ng Senado. At nakita naman natin sa iba't ibang balita ng pinakasikat ngayong 2 araw na to mula kagabi hanggang ngayon, wala pong iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Okay, doon po sa atin mga kaibigan bawasa lang po tayong pinakasariwang headlines. Ngayong araw, ICC warrant versus Bato, inilabas ni Trillanes. Talagang ang dalawang ito parehas ito graduate ng Philippine Military Academy. Tama ba yun? Si Trillanes, hinamon ni Bato. Ayan, nandyan na si Trillanes sa loob ng Senado. Nakipaghabulan sa NBI, Senator Bato nagpakita na sa Senado. Nagpakita at pinalalabas na nakipaghabulan. Ang totoo niyan, kaya siya hinabol kasi siya po ay tumakbo. Di ba? Saan ka ba naman siguro? Si Bato, alam naman natin na hindi naman ito nervyoso. Dati itong PNP chief. Kaya lang, nung makita niya siguro na may mga tauhan ng NBI, bit-bit yung warrant of arrest. Bigla siyang tumakbo para pasaklolo. Okay, so BP Sara inimpeach ng Kamara sa butong 257 laban sa 25. Yung 6 ay tila nagparaya, abstain. Di ba? Ibig sabihin, si BP Sara finish na. Finish na po siya dun sa Kongreso. Pero pagdating sa Senado, mukhang makikipagpinisan pa siya. Cayetano, bagong Senate President. Soto, naluto ba? Parang walang makapaniwala na sa isang iglap, nagkaroon ng bagong liderato diyan po sa Senado. Dahil lamang yung bato-bato biglang lumitaw. Nakakuha ng 13 boto pabor kay Cayetano. Pang-13 boto, ito pong si De La Rosa. So, ibig sabihin, ang sabi nila kapag
13 daw ay malas. Sabi nila parang hindi magandang number. Pero kay Cayetano, buenas. Dahil siya po ay naging Senate President eh. Dahil dun po sa pang-13 bilang. Ang problema, eto pong si Senador De La Rosa, talagang mukhang may problema. Dahil una, nandyan na po nakakasana, confirm ang warrant of arrest from ICC. At ang inihintay na lamang po, for legality, yung pong warrant of arrest galing po sa local court. At sinabi naman itong si Bato, siyempre yung kanyang mga kampo naman, ay marami po silang petisyon na nasa Korte Suprema na kailangan ang desisyon ng Korte Suprema para ito pong si Pangulo, ito si Senador Ronald Bato de la Rosa ay makaligtas sa ngit-ngit ng warrant of arrest na galing sa International Criminal Court ICC. Kapag naglabas ng warrant of arrest ang ating lokal na gobyerno, ang ating lokal na hikad korte naman, malamang si Cayetano swerte sa 13 bilang, baka sa 13 bilang naman ay alatin, malasin ito pong si Bato de la Rosa. At kanina mainit na mainit yung talakayan po dyan sa Senado sa pagitan ng dalawang unang bagong liderato sa pamuno ni Alan Peter Cayetano at saka naman itong kampo ng minority sa panguna pa rin po ni Tito Soto. At ang hindi natin inaasahan, nagsagupa yung dalawa. Ito pong si Senator Robin Hood Idol Padilla at saka po yung umagaw o napunta yung tato ni Robin Padilla doon po sa isang senador na ito pong si Francisco Kiko Pangilinan. Dahil nakasigaw si Pangilinan, mainit ang diskusyon, nasigawan si Idol Robin Padilla. At ang problema, humihingi na nga ng paumanhin. Ito pong si Kiko na kailangan daw pong humingi ng paumanhin kung siya ay nakapagsigaw. Pero itong si Robin Padilla ay hindi tinanggap ang alok nitong si Kiko Pangilinan dahil gusto niya pa pong magreklamo sa Ethics Committee ng Senado. At doon po sa mga hindi masyado nakakalam, ito pong nasa dibdib ni Robin Padilla na natato, ang pagkakalam ko po ay mukha ni Sharon Cuneta. Ito po ay bigyan na lang natin ng konting kwento. Di ba si Robin Padilla di umano ay naging girlfriend niya si Sharon, hindi naman lingid sa kalaman yan. At ngayon si Kiko ang nagmamay-ari kay Sharon Cuneta. Yun po ang totoo pero wag natin ihalo yung personal na kasaysayan o personal na kwento sa pagitan ng dalawa. Mas magandang bigyan natin din na si Robin Hood Padilla ay talagang love na love niya ang kampo ni Sara Duterte.
Samantalang ito pong si Francisco Keko Pangilinan ay tila nasa oposisyon, tila nasa kampo ng Dilawan. Kaya po itong dalawa na to ay hindi magkasundo. Hindi po dahil kay Sharon Cuneta. For clarification, hindi po dahil kay Sharon Cuneta. Okay, so bago po tayo magtalakay tungkol po dun sa mga nabanggit natin na national issue katulad nung bantag, may Interpol Red Notice, pagkatapos itong Senado, 4 na beses nang nagpalit ng leader, saka po natin yan na tatalakayin at gusto ko po munang talakayin natin yung lokal dahil kahapon ay nagkaroon ng tinatawag na flag raising ceremony dito po sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. Every Monday naman yan at hindi pa po natin napanood, hindi pa po natin ay palabas yung pong ulat sa bayan, ulat sa mga taga-lungsod ng Parañaque ng butihing Congressman Eric Olivares. At ang maganda po rito, doon po sa ating mga kababayan, mga nasa online, hanggat maaari, pakinggan nyo pong maigi, lalong-lalo na po doon sa may mga estudyante na graduating po dyan sa Parañaque City College dahil sa darating na June 10 ay magkakaroon na po ng graduation. Very good news naman dahil ang sinabi ng butihing congressman sa darating na graduation doon po sa mga anak natin sa kolehiyo dyan po sa Parañaque City College ay wala na pong hihingiin na contribution ang Parañaque City College dahil po ito ay issue-shoulder na po ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque ang gagastusin po during the graduation day. Palakpakan po natin ang butihing Mayor Edwin Olivares at ang ating Congressman Eric Olivares. Yung RA 1110 ay ito rin po ang isa sa principal motto ng Panginoon. Ito, yung pag-institutionalize ang 40s, ang Tatuwid Pamilya Pilipino Program, at ngayon po, i-inspire po at panalaking pa ang mga beneficiaries ng ating mga 40s. So, wala pa po natin lang po. Medyo maliit na, move forward. Thank you. Birthday ko niya. Happy birthday, Jeremy. Mamaya tayo natin. So, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng guarantee letters para sa ating mga nangailangan ng medical financial assistance na may utang sa pag-hospital. Pwede po na sa ating opisina dahil tayo po nagbibigay ng guarantee letters. Yan po yung tulong ng DOH. Tuloy-tuloy din po ang tintupan, tulong para sa pangkabuhayan, para sa displaced workers, sa tulong po ng DOLE. At yung ating ANIPS, assistance to individuals in crisis situation, sa tulong po ng DSWD. Sa ating opisina ay nasa second floor po, ang dating opisina ni Kuya, at siya po ay mag-presenta. At nandiyan po ang ating mga masisipag na mga kawali hanggang tulungan po siya. Kaya po sila, napakasipag, magaganda, at mga palapang po yan. Nandito rin po ang PCC family, Parañaque City College family sa Pangulit ng Licoper. At magdamil, open po, continuous po open ang admission para sa ating mga estudyante nag-apply for incoming freshman first year. In fact, this coming school year, mag-offer po sila ng bagong programa ang SPECTA yung special needs, a Bachelor in Special Needs Education. So yung gusto magturo sa mga SPED school, sa mga katulad po magtrabaho sa mga children with special needs, yan po ang kursong dapat po natin kukunin. Ito po ay nabigyan na ng permit from CHEC NCR at mag-operate na po ito this coming school year. At matagdaw po ng additional students ang ating mga ating paaralan sa ating magiging 5,000 na ang nag-mistake. Yan po sabi dito sa Dr. Magnae, magiging 5,000 na po ang ating mga estudyante sa Parañaque City College. So yung mga anak po na tumating ng senior high, mag-apply na po tayo dahil wala po kayong mabayaran.
bibigay tuition fee, miscellaneous and other fees. So wala in fact na yung graduation. Sa tulong po ng ating Kuya Edwin sa recent POT, inalis na rin po ang graduation fees na dapat tayo mayroon. So ito po ay pinaglan ng ating city government of Paranaque. So wala na pong babayaran. At ito po gagawin, ating Coliseum, ang graduation. First nila po ang gagamit ng ating 4,000 city capacity Paranaque City Coliseum. Kailan po ang graduation, Kuya Ad? Yan, June 10. Lahat sila ay first na gagamit natin air-conditioned, wooden flooring, 4,000 seating capacity para niyan sa City Coliseum. So, parang po natin. At dyan po sa ating sitio, Santo Niño, Green Hills, malapit na po matapos ang drainage. So, mababawasan na po ang konting pagbabaha doon. At pagkatapos ay sinisemento na para po makatulong sa atin mga libo-libo mga residente dyan po sa Green Hills, Advares Compound, Sitio Santo Niño, Barangay San Dionisio. So para po natin mga taga Santo Niño, Sitio Santo Niño. Natapos na rin po ang pag-asfalto ng UPS 5, yung ating San Dionisio Village, Pilipinas Avenue, 13th Street, sa UPS 5 sa tulong ng ating City Government of Paranaque. Yan po ang request ng mga homeowners sa UPS 5 sa tulong din po ng ating Kapitan Noel Haplos. Kalaban po natin. Sa tulong po ng ating mahal na Presidente through Executive Order ay na-expand po ang PhilHealth benefits. Yung mga anak, dapat bawasan po ang pag-aanak dahil marami na po ang ating mga Pilipino. 120 million na po tayo, isa po tayo sa mga densely populated sa buong mundo. So dapat tayo po ay mag-family planning para hindi po tayo nahihirapan. Ako nga, dalawa ng anak, hindi na po ako magkadawgaga. So, yung sa normal delivery, from 9,759, naging 29,000 na po ang PhilHealth benefits. Sa malaking pagsisarian delivery naman po, from 37,000 na mga po ang benepisyo, ito po ay tinaas na ating mga presidente to 58 to 62,000 pesos pagsisarian. So, para po natin mga presidente. Nagkaroon po ng libreng tuli sa Oscar 1. So, yung pagtuli, sir, ay tutuli sa mga kalalakihan. Nag-a-assist ko siya. At siyempre, sa tulong po ng ating mga doktor sa Oscar 1 at ang ating Medicina Omnis Gremias Fraternitas, sila po ang tumulong at sa tulong po ni Dr. Entong Alqueros at si Nurse Neda, sila po ay tumulong. Ilang daan din po ang napatuli. Sa yung mga anak nyo hindi patuli, palapit na po pasukan, so kailangan magpatuli na po sila. June 8 na po ang pasukan. So dapat yung mga kalalakihan ay tuli na para po sila po ay ready na sa pasukan. Voters registration, malapit na po matapos ang Friday. Kung hindi pa kayo nagpaparegister, hindi pa registered voter, May 18 na po ang last day na mga lahat ng kawani, kailangan requirement po yan, yung mayor, nag-require ko po, pag hindi po kayo registered voter, ay hindi po kayo pwede maging kawani ng ating lungsod. Requirement po na kayo po ay registered voter para maging kawani ng ating lungsod. Kung meron po kayong kamag-anak na hindi pa registered voter, ay magparenyang to exercise the right to vote. Yan po ay karapatan po ninyo, nasa Constitution po yan. So ang May 18 po ang last day. Yan po sa Comelec, kay Dr. Cali, Atty. Cali at Atty. Esguerra. At ang final day, gagawin po sa SM Sukat City. Diyan po gagawin ang final registration sa SM City Sukat between 8 to 5. Ang election po ay November 2, araw ng mga patay. So pagkatapos yung pumunta sa inyong mga mahal sa buhay sa sementeryo, bumoto po kayo. Huwag kayong magbabakasyon na. Yung iba kasi nagbabakasyon na, hindi na bumoto. So kailangan pumunta muna sa patay, tapos bumoto, at saka kayong maglamierda.
o pumunta sa kung saan-saan man. You have to exercise your right to vote. Okay, natin po yan. Sa tulong po ng ating Kuya Edwin, ay nagkaroon po ng tupad orientation sa ating mga fisher folks. 13,900 pesos ang ibigay sa kanila. For 20 days sila magtatrabaho, 695 pesos. Talapang po natin mo. At sa tulong po ng ating Kuya Edwin at ng ating Ate Ami Martin, Mega Job Fair, nagkaroon po ng isang malaking Mega Job Fair sa City Gym noong Labor Day at hundreds po ang nabigyan ng trabaho. So, i-check nyo po ang ating mga Facebook at ang peso, dyan po sa office, nakalista lahat ng mga job openings. Ang mga wala pong trabaho, pwede po tumingin sa peso para po sa mga job openings. So, ngayon po'y araw ng Lunes, kami po'y balik sa session, sa Congress, at marami pong mangyayari ngayong araw. So, at abayan natin ninyo patungkol po sa malaking mission ng Congress. So, tayo po'y atin, very active lang po tayo. At tayo po ang chairman ng Committee on Government Enterprises and Privatization. So, sa ito lang, RA Ayan. Yung pong pinakita natin ay bahagi po yan ng ulat ng butihing Congressman Eric Olivares. At nagbigay po siya ng mga anunsyo kung ano po yung mga kaganapan dito po sa lokal na pamahalaan bilang congressman. At ganun din po yung mga kaganapan sa mga nagawa niya na pong batas. At yung pong mga gagawin pa. At kahapon nga po ay nagkaroon ng botohan diyan po sa Senado, Kongreso, na kung saan naman ito pong butihing Congressman Eric Olivares ay nakiisa sa panawagan labang kay BP Sara. Okay, so yun po ang mga kaganapan dyan po sa report. At inuulit natin doon po sa mga bata, doon sa mga nanay at tatay na nag-iisip pa kung paano makakapagbigay, paano makakabayad doon po sa hinihingi ng Parañaque City College para doon sa gagastusin during the graduation day sa darating na June 10, ay ito pong sasagutin na ng lokal na pamahalaan ang gagastusin. Kaya yung mga estudyante natin, yung mga graduating students sa darating na June 10, kung kayo ay bigyan ng inyong magulang o kung mayroon na po kayong nahawakan, pwede nyo na po yung gamitin sa ibang bagay maliban sa gagastusin nyo sa graduation day. So, palakpakan po natin ang Office of the Mayor. Okay, so yun po ang ating pinakalites tungkol po doon sa graduation. Okay, so lilipat na po tayo. Ito naman po ay nangyayari, ulitin natin, hindi lang naman po ito sa Parañaque, di ba? May Maynila, Pasay, Quezon City, at iba pang lugar ay nagkakaroon po talaga ng sunog. Nagkataon lamang na dito po sa lungsod ng Parañaque ay tila inalat-alat dahil dito lang po sa barangay San Antonio, nagkaroon na po ng 3 sunog.
sa Lower Barangay, sa Santa Maria, at saka doon po sa isa pang compound. At ganun din, nagkaroon din po ng sunog sa San Isidro, San Valley, Santo Niño, na lahat po ito ay may mga biktima ng sunog. So, palibasa nga po ito ay kailangan natin idokumento. Kailangan natin na yung mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng lungsod, lalong-lalo na po yung umado, yung pong CSWDD, para i-mapping kung ilan po ba talagang nabiktima ng mga nasunog na naganap. Ang naging malaking usapin ay ang tungkol dito sa barangay Lower Bikutan, Lower Barangay, na sakop ng San Antonio, dahil more or less, mahigit 100 kabahayan. Kabahayan po yan hindi po pamilya at saka individual. So kung atin pong imumultiply po yan, bawat pamilya, at ganun din po doon sa mga anak, sa mga bata, sa mga pamilya, ay malaking volume ng beneficiaries mula po doon sa may-ari ng bahay, doon po sa renter, doon po sa sharer, etc. Kailangan po ito talaga na maging maayos ang pagkuha o paghanap ng mga nabiktima. So, hindi po natin ito pwedeng ikaila na dahil nga po sa biglaang pangyayari, wala naman ni isang mangyari po yan dyan sa lugar, pero nangyari na, dahil nga po ito ay isang hindi naasahan, nasunog ang lugar. So, sa bilis ng pangyayari, mula alas 11 ng gabi, inabot ng umaga, yung pong patay ng sunog. So talagang yung mga tao ay sobrang pagod, puyat, nervyos, etc. ay nagkanda na talagang sila po ay hindi mo maintindihan ang kanilang nararamdaman. Magbigat na mabigat doon po sa mga nabiktima ng sunog. Bilisang aksyon naman ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng Parañaque sa pamagitan po ng mga basic na pamimigay, tubig, etc. o pagkain, etc. Iyon po ang mabilis na naiabot ng lokal na pamahalaan, ganun din po ng mga barangay official at iba pang mga private or organization na pumunta dyan sa lugar para maghatid ng panandaliang panakip-gutom. Ganun din po yung mga pangangailangan nila ng tubig, mga kailangan nila na pampaligo, marami rin pong nag-abot dyan po sa barangay San Antonio. Kasama na po yung mga lumang damit o mga ukay-ukay na mabilis po yung abot. Pero yung pong lehitimong tulong talaga ng lokal na pamahalaan, nagagastusan ng pera ng taong bayan, doon po nagkaroon ng tinatawag na mapping. Talagang iniisa-isa ang bahay. Dahil ang purpose po niyan, mabilang ang laman ng isang bahay. Kasi kahit isang bahay yan, pero minsan, 4 na pamilya ang nakatira. So, kailangan po itong tinatawag na validation para masigurado naman na yung pera ng taong bayan na galing sa buwis ng taong bayan, ang mabibigyan ay talaga itong lehitimong residente, lehitimong biktima ng sunog. So, hindi po kasi ito bago Maraming nagsasamantala
sa oras ng sakuna. Minsan nga, ongoing pa yung sunog, yung mga magnanakaw ay hindi na rin mapakali, kundi sila po ay nagnanakaw na rin. Pagdating naman po doon sa validation, pagdating naman po doon sa magiging beneficiaries ng sunog, kahit hindi naman po biktima ng sunog, ay nagsasamantala rin. Kaya yung pong lokal na pamalaan ay gumawa po ng pamamaraan na hanggat maaari ang mabigyan ng green card, stub o ano pa man yan, gusto nilang masigurado na ito po ay maibigay sa biktima, hindi yung piling biktima. Dahil kung iba ay toso, kapag nasunog ang bahay, ayun palang kapatid o kapitbahay nasa kabila naman, baka sabihin punta ka rito. Baka sakaling mabigyan ka ng green card, pagdating sa ayuda, sa tulong ng gobyerno, tiba-tiba tayo. Iyon po ang iniiwasan ng ating mga ahensya naman ng ating gobyerno na palibasa, binigyan mo ng pangalan, binigyan nyo na pang apelyido, sasabihin ninyo, biktima. Hindi po ganon. Dapat may present and after. Present, before, present and after. Dapat may validisyon po doon sa mga nabibiktima ng sunog para yung gobyerno ay hindi rin po mabiktima noong mga pasaway. Ngayon, nirereklamo naman dahil yung proseso daw ay medyo mabagal. Halimbawa, minaping, nagkaroon ng validation doon mismo sa bahay, doon mismo sa area. Dahil gusto talagang maayos ang pagbibigay ng tulong, nagkaroon po ng konting delay. Ngayon, nung maayos na, bigayan na po nung tinatawag na stub o green card, na kapag ikaw ay nakakalagay ang pangalan mo doon, lahat ng tulong mula sa barangay, mula sa lokal hanggang nasyonal, iyon na po ang babatayan ng mga departamento ng ating lungsod na yung pong card na yon, doon po nila ibabatay ang tulong. Kapag ikaw may hawak niyan, ibig sabihin, valid ka, makakatanggap ka ng tulong. Dahil yung po ay talagang nagkaroon ng validation doon po mismo sa area kung saan nagganap ang sakuna. Oh, di ba? So kung sakaling nagkakaroon po ng kaunting delay dahil di umano sa magulong sistema o sa di umano ay hindi magandang sistema o ano paman, eh bahagi po ito ng pangyayari. Hindi naman pwedeng sa isang iglap. Lahat kayo beneficiaries, lahat kayo biktima. Hindi naman sa isang iglap, nandito kagad ang tulong namin sa inyo. Halimbawa, mga goods, yung mga basics needs na nawala, mabuti po yung kung ang bilihan isa-isa o dala-dalawa o tatlo-tatlo. Eh kung magbibigay ka sa 1,000 biktima ng sunog o kaya 1,500 na biktima ng sunog, magbibigay ka ng mga groceries, etc., mga banig, etc., ay hindi naman po ganong kadali bilhin yan eh. O, di ba? Kasi gobyerno po yan, may proseso po yan na dinadaanan na ito po ay dapat nating malaman. Inuulit ko, ang gobyerno mula sa barangay, sa lokal, hanggang sa nasyonal, wala pong ibang inisip yan
hanggat maaari, lahat ng nabibiktima ng sakuna, sunog, lindol, bagyo, baha, etc., wala pong ibang ginawa yan, inisip na makatulong doon po sa biktima. Wala po silang intensyon na i-delay ang proseso sa pagbibigay ng tulong para sa taong bayan. Bihirang-bihira na makakakuha kayo ng gobyerno na nagdidelay ng tulong para doon sa mga biktima. Hindi po ganon. Ang gobyerno, wala pong ibang ginisip sa mga nabibiktima, magbigay ng tulong, magbigay ng ayuda. Pero dahil nga po sa proseso, hindi po maiwasan na ito po ay madili. Sabihin mo, 2 araw, 3 araw. Kung tutusin, hindi po dili ito. Proseso talaga na dapat pagdaanan. Di ba? Kung may pagkain naman na naiabot, may tubig naman na naiabot, kung ang nadidili lang naman yung pong financial na aspito, o kaya yung mga iba pang hangad na magtanggap kagad, kailangan talaga natin ang tinatawag na paghihintay. Di ba dito sa Maynila, sa totoo lang, lalong-lalo na po dito sa Parañaque, hindi po inaabot ng 1 linggo na hindi maibigay ang tulong ng lokal na pamahalaan. Sabihin natin, 2 araw, nandiyan na po yung mga groceries, nandiyan na yung mga basic commodities na naibibigay kagad, na ilalatag kagad, doon po sa nabibiktima ng sunog. Malinaw naman po yan eh. Hindi po ito katulad ng iba, na inabot ka na ng 1 linggo, 2 linggo, wala pong natatanggap pa ang mga nabibiktima dahil sa kawalan ng pundo at ano pa mang problema sa usaping pagbibigay ng tulong. Nabanggit po natin kasi siyempre yung mga nangangailangan ng tulong, yung naghihintay ng tulong, hindi natin pwedeng sisihin sila dahil nga po sila ay talagang kailangan ng tulong. Both side naman, dapat pag-unawa ang kailangan. Okay, ngayon, kung yung mga nagpapatupad, talagang may nakikita tayong mali, kung may nakikita tayong mga suplado na tauhan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque, nandiyan naman po ang ating butihing pwede natin pagsumbungan. Pwede natin sitahin yung mga suplado o suplada na empleyado ng gobyerno. Kapag sila po ay lumalapit sa inyo, not feeling nila, sila lang ang dapat intindihin, samantalang ang sitwasyon ng mga nabiktima ay ayaw unawain. Pero kung sila naman ay nagtratrabaho ng tama, nagbibigay ng tamang procedure o pamamaraan, pero dahil nga po sa proseso, nadidili ng kaunti, mas magandang kaysa kayo po ay magalit, kaysa kayo po ay magsisi, o kung ano pa man na pwedeng reklamo na hindi tugma sa katotohanan, mas maganda po sigurong hintayin nyo na lang ang tulong na galing sa pamahalaan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng 8:46 ng gabi. Inuulit po natin, mula po sa barangay, sa local, provincial, national government, kapag may sakuna, katulad po ng sunog,
katulad ng baha, katulad ng bagyo, lindol, o pagputok ng bulkan, katulad na nangyari dyan sa lalawigan ng Albay, wala pong inisip ang gobyerno kundi tumulong doon po sa mga naapektuhan ng iba't ibang uri ng sakuna. Iyon po ang katotohanan. Kung nagkakaroon po ng delay, iyon po ay bahagi ng proseso. Pangalawa, yung pong napag-atasan, yung pong mga department heads o kaya yung mga taong nasa field ay tila nagkakaroon din po ng hindi magandang takbo, kaya po ganun ang nangyayari. So in short, para ma-resolve ang ganitong problema, lalong-lalo na po yung mga ahensya ng gobyerno na involved lagi sa ganitong ayuda, sa ganitong sakuna, dapat sana kung may reklamo pa, pag-aralan nyo na pong maigi para maiwasan na ang reklamo. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap lang alas 8:48 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Inuulit ko po, ang tulong ng gobyerno mula sa barangay, lokal hanggang nasyonal, palagi pong may proseso yan. Kaya kung may mabilis na nakakagawa ng tulong, nakakapag-abot ng tulong, pasalamatan po natin siya. Pasalamatan po natin yan dahil sila po ay nagsusumikap talaga na maabutan kagad kayo ng tulong. Katulad ni Kagawad dyan sa San Antonio na mabilis ang tulong. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, tayo po ay magbibigay muna ng maiksing patalas sa Chairman Drug Free World International. Sabi nila, pag nag-drugs ka, cool ka. Mama, saan ka papasok sa kwarto mo? Nagtanong lang ako. Tumigil ka nga, ma! Huwag mo ako sabihan tumigil. Tatanong mo ako! Bumalik ka dito, anak! Sabihin mo sa mukha ko, pare! Ha? Ano? Ha? Hoy, ano ba problema mo? Bahala na nga kayo! Hoy, gising na, antukin. Makinig sa klase ko. Sabi nila, kapag nag-drugs ka, cool ka. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drug-free world. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma'am. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka! Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld. Saan babae?
Oh. Ayan Titan mo lang. Okay, so doon po sa ating mga kababayan, yung pong ipinapakita natin sa screen, yung po ay isang nanay na nananawagan. Palitan mo nga ng konti para mabasa. Iyan daw po ay kumuha ng passport dito po sa DFA, sa Department of Foreign Affairs, dito po sa Isiana, kasama po ang kanyang anak. Ngayon, dahil sa pagkuha ng passport, ay tila lumabas po itong nanay sa Foreign Affairs Office o doon po sa compound. At ang mabigat dito, ito pong si Manalo Elpidia, Manalo Lailo, ay hindi na po nakita nung kanya makasama noong May 8. Kapag May 8 Friday ito, at hinahanap na po ng mga kamag-anak mula po, na ngayon, May 8, so 6 na araw na, May 8, 9, 10, 11, 12, hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita. So ito po ay nasa more or less 55 years old na daw po ito. At malamang kung hindi po siya sumakay, ay hindi naman po siguro siya makakalayo dito sa Metro Manila. So doon po sa ating mga kababayan, dito po sa Parañaque, Pasay, Makati o Maynila, kung sakasakaling may makita po kayo na nandiyan naman po sa screen ang kanyang muka, nandiyan naman po ang kanyang itsura at saka kasuotan, na ito pong si Elpidia Manalo Lailo, hanggat maaari ay tumawag na lang po kayo dyan sa naka-plus sa screen. At gusto ko pong ipalam sa inyo na kaya po natin ito na i-plus dyan, dahil nakiusap po yung anak na hanggat maaari ay ipanawagan daw po dito sa ating programa. Kaya doon po sa mga nasa online ko, yung pong nanonood ng aking programa, kung okay lang po sa inyo na paki-share na rin sa inyong mga kaibigan, sa inyong kapitbahay o ano paman, baka sakaling siya po ay makita na at may balik na po doon sa kanilang pamilya. At pagkakalam po natin, may mga kamag-anak naman po dito yan sa Parañaque, sa Pasay, sa Maynila, na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap. At ang totoo po niyan, siya po ay taga Oriental Mindoro. So malayo-layo po kung tutusin, kaya lang pagnanais nung pamilya, nung mga anak na makaisama po siya sa ibang bansa, kaya kinuhaan po sana siya ng passport. But unfortunately, siya po ay nakalabas at hindi na malayan na nawawala na po ito. At nabanggit po nung kausap natin kanina na ito po ay may kaunting problema po pala dahil nakakalimutan niya ang mga lugar. Hindi siya matandain sa lugar. Kaya siguro kung siya po ay naghanap na mabibilihan o kaya may pinuntahan siya, so hindi niya na po naalala kung saan siya nanggaling o hindi niya natandaan kung saan siya nanggaling, kaya hindi na po siya nakabalik sa Department of Foreign Affairs para balikan ang kanyang kasama sa nabanggit ng ahinsya naman ng ating gobyerno. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, regards po natin yung po mga nasa online. Ito pong si Arthur Perez, magandang gabi. Pasi-out po sa Watsing Pramasville, Barangay B, Poms, Parañaque City. God bless.
Ito pong si Nili Mabisa Mulabula, na trauma po anak ko sa sunog. Napakabigat po talaga kapag sunog. Lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Lower Barangay. At nang ako po ay pumunta, napakalawak pala yun. Paano na lang kung gabi? Di ba, naganap yung sunog alas 11 ng gabi. Pag sunog, siyempre, madilim po yan. Hindi mo alam kung saan ka nadadaan. Talagang nakakatruma nga. At ito pong si Watsing from Hontiveros Compound for Estate. Regards ko po kayo. At ako po ay humihingi ng dispensa, no? May nag-message po sa atin na taga dyan po sa Port Estate sana. Opo, kaya lang nalaman po natin yung circumstantial naman o yung mga pangyayari ay tila mahihirapan tayo na sundan para magkaroon di umano ng hustisya. At sabi ko nga po, nangyari gabi, hindi natin alam kung ano yung hangin, gaano kalakas. Hindi rin natin alam kung gaano kalalaki yung alon. At inalat o sabi natin na nalunod yung kanyang pamangkin ay kung in my side is mahirap. Lalong-lalo na po yun ay probinsya. Ang yung po mga rumisponde, hindi rin po natin alam kung gaano katagal. In short, hindi kagad nahanap yung nalunod na kanilang pamangkin. So, humihingi po ako sa inyong pamanin. At regards po natin, ito pong si Romel Kilatan. Michelle Rapira Dilyarte. Opo, so sila po ay nasa online na. Humihingi po ako ng dispensa sa inyo dahil una, nangyari po yan sa Sariaya, Quezon, medyo malayo. At tayo ay wala naman talaga dun sa pangyayari. Tayo po ay magkukulikta lang ng mga maaring mapagtanungan. Bottom line ay tila mahirapan po tayo. At yung pong si Romel Kilatan. Regards ko po kayo from Tambo. Regards ko po yung mga taga-barangay Tambo. At inyo pong lingkod, palagi naman po akong dyan sa lugar. At alam ko na yung pong mga aspirante dyan, medyo mainit, yung mga nagnanais na maging barangay opisyal ay tila matindi ang laban. Okay, so ganun din po yung mga kaibigan natin yung pong iba pang nasa online. At humingi po ako ng pasensya sa inyo kung hindi ko po kayo mababati kagad dahil tayo po ay nakapokus dito sa usapin ng pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng panawagan. Sana kung makilala nyo po o makita nyo po itong babae na to ay makipag-ugnayan na lang po kayo dyan sa mga susunod na cell number man na post dyan sa screen, Okay, so doon tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kababayan para sa ating programang Media Patrol at babasahin po natin ito. BP Sara inimpeach ng Kamara sa butong 257 pabor sa 25 total na at 9 na nag-abstain ay tuluyan ng na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte kahapon. Inaprobahan ng Kamara ang report ng Committee on Justice na naglipat ng articles impeachment sa Senado para sa paglilitis. Ang 257 na boto ay higit sa kinakailangan 106 boto o 1/3 na bahagi ng Kamara para umusad ang impeachment trial sa Senado. Nalampasan din nito ang orihinal na 240 mambabatas na sumuporta sa unang impeachment bid laban kay Duterte noong 19 Congress. Sa plenary session, inilahad ni House Committee on Justice Chairperson Attorney Gerbel Jinky Betrex, Luestro ng Batangas
ipinanggas ang pambungan na pahayag at ipinisenta ang mga artikulo ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon sa kanya, hindi lamang ito usapin ang bilang ng boto, kundi kung naitaguyod ba ang konstitusyonal na sunod ang wastong proseso, may sapat na ebidensya at nanaig ang katotohanan. Kapag may bibigay niya na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan ng salin, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives ayon kay Luis Tro. Binuksan naman ng Kamara ang deliberasyon kung saan kiniskwestiyon ni Sagi Party List Representative Paulo Henry Marcolita, Beach Party List Representative Roberto Nasal, Davao Representative Isidro Ungab at Batangas Representative Leandro Libiste ang pagiging regular ng proseso ng impeachment. Matapos ang mahalagang interpellation mula sa mga mambabatas na tumutol sa impeachment, naggain si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo ng motion upang ituloy ang nominal voting kung saan pinahintulutan ng mga miyembro na ipaliwanag ang kanilang boto matapos ilabas ang resulta. Sa kabila ng mga babala mula sa PDP Laban, partido ng Vice Presidente at mga pamahayag mula sa ilang grupo ng panreliyon na maaaring mawala ng suporta sa halalan sa 2028 ang mga mambabatas na buboto pabor sa impeachment. Ipinakita ng naging resulta ng matibay na pananindigan ng Kamara para sa pananugutan ng mga opisyal ng gobyerno. Yun po ang sinasabi natin. Ito po ay proseso sa Kongreso. Ngayon, kapag prenisure ninyo naman, yung pong ating mga congressman na kapag bumoto ng pabor sa impeachment, pagkatapos ibaband o iba-blacklist na ng isang sekta, isang ori po yan ng kalukuhan. Kaya paminsan-minsan naman, yung pong mga relihiyoso o kaya yung may mga religion o yung mga ginagawang hanap buhay ng religion, sana naman kapag mga national issue nito, lalong-lalo na po sa usapin ng impeachment trial, sana wag nyo nang i-trial yung mga senador o kaya mga congressman o kaya kung sino pang politiko. Manahimik na kayo, total hindi pa naman eleksyon. Nakakapika, no? May solid vote kami. Di ba? Hindi naman po ganun ang pamunuan ng INC. Di ba? Mabuti kung ang nagsasalita mismo niyan, yung pinakahid ng sikta, hindi naman. Yung mga nagpapasaway-pasaway lang na gusto niyan lang iligaw yung katotohanan. Dapat yung mga national issue, dahil may tinatawag na separation of powers between the church and nakakapika, no? Alalahanin niyo po, malinaw naman sa konstitusyon, separation of power between the state and the church. Sana naman, magkaroon po kayo lagi ng delikadesa. Tingnan niyo kung ano nangyari. Umabot ng 257 ang pumabor sa impeachment ng Kamara laban kay Sara Duterte. 257. Yang kailangan daw po is 103, sapat na. So, ibig sabihin, nanindigan sila kung ano ang tama, kung ano ang kanilang prinsipyo, kung ano ang bit-bit nilang prinsipyo mula po doon sa kanilang mga distrito. Siguro natawa na kayo, no? Ngayon, bilang tayo naman ng mga Pilipino, nasa proseso na po yan at tapos na po sa Kongreso, papunta na po sa Senado. Magbibigay lang po ako sa inyo ng pre-opinion. Dahil tayo naman po ay may karapatan magbigay ng sarili nating opinion. Ito po ang kaganapan kahapon sa Senado. Ano nangyari? Una, yung pong paglitaw
nito pong losing senador sa loob ng 6 na buwan, na ito pong si Senador Bato de la Rosa, kitang-kita naman natin kung ano nangyari. Hindi inaasahan lahat ng mga senador, nalilitaw po itong si Bato de la Rosa, at hindi rin po natin inaasahan na magkakaroon ng mainit na balita tungkol po sa pag-aresto na, hindi, pag-aresto yung sinasabing serve ng warrant of arrest na galing po sa ICC, na kasama nila Trillanes, yung pong mga NBI. At kahapon din, nakita natin na ito pong si Trillanes, talagang iprenisinta sa media na mayroon po silang warrant of arrest mula po sa ICC. In short, doon po sa usapin ng mga legal issues or remedies, mula po sa lokal na korte naman, hanggang po doon sa local agency ng ating pamahalaan, sa NBI, DILG o PNP o lahat na po ng mini uniform, maging dito po sa usapin ng ICC, ayaw na po natin talakayin. Ang punto lang natin dito, sa loob ng 6 na taon, ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi nagpakita. At kahapon lamang siya nagpakita dahil pala sa may magaganap na naiiba yan po sa Senado naman. Sa bilang na 13, pang-13 bilang, ito pong si Senador Ronald Bato de la Rosa, nagbago po ang pamunuan ng Senado. Na ito pong si Senate President Tito Soto na tila nabigla din sa pangyayari dahil akala niya sitting pretty ang kanyang posisyon. Akala niya ay matatag ang kanyang liderato. May iba po palang senador na nakikipag maigihan sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Unang pinagtatakahan, ito pong magiting na dating broadcaster journalist at pabalik-balik sa Kongreso, pabalik-balik sa Senado, itong hindi matatawarang diskarte sa buhay. Ito pong si Senadora Loren Ligarda, nang magkaroon po ng voting diyan po sa loob ng Senado, ay pumabor na sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Hanggang ngayon, hindi po ako makabubon doon po sa isyu ng 10K na ipamimigay nito. Pero hanggang ngayon, wala. Pero in fairness, sa galing niya, ako, hangang-hanga din ako dito kay Peter Cayetano. Dahil sa usapin ng deliberation, sa usapin ng discussion, sa usapin ng talino, ay talagang marami po itong alam. So dahil po doon sa bilang ng 13, in short, napalitan ang liderato ng Senado at sa kasalukuyan, sunerte. Ito pong si Senador Peter Alan Cayetano, na sa kasalukuyan siya na po ang Senate President. At the rest, ay nagkaroon din po sila ng pagkakataon katulad ni Loren Ligarda, na tila siya po ang Senate pro temporary naman, di ba? Sarap buhay. Pero iset aside na natin yan. Dahil ang hawakan nila, naalala ko tuloy,
may nabasa po akong libro. Ano ba yan? Dadaanin po natin sa kwento. Yung po nangyari kay Bato de la Rosa. 6 na buwan siya nagtago. Ngayon bigla siyang lumitaw. Nang siya po ay lumitaw sa Senado, kitang-kita naman natin na nagkaroon ng habulan at siya po ay nagkakandara pa papunta po doon sa Plenary Hall, doon po sa Senate Hall naman. Naalala ko tuloy yung nakalagay doon sa sulat na kapag ikaw daw ay isang trabahadista o ikaw ay isang labor o anuman uri ng transaction, kapag maliit daw yung bayad, ay hindi po mahirap yung task. Kapag, halimbawa, ang araw mo isang 500 lang o 700, hindi raw po mabigat ang trabaho mo niyan. Ngayon, kapag ang sweldo mo raw is 30,000 o 50,000 o 100,000, medyo mabigat-bigat na po ang iyong trabaho. So, malaki-laki na po ang halaga ng check ang iyong matatanggap dahil mabigat po yung trabaho mo. Pero kung ang trabaho mo katulad nito, na lusutan ang NBI, lusutan nila yung iba pang ahensya ng gobyerno para lamang makatin ng sesyon dahil magkakaroon ng pagpapalit ng presidente, kailangan ng kanyang boto, siya po ay nagkakandara-dapan hanggang sa nagkandasugat-sugat na siya. So malamang mas malaki rin po ang nakuha nitong si Bato. Dahil sa laki ng kanyang hirap na dinaanan para makarating po dyan sa Senate Hall kahapon. Malaki ang sakripisyo ni Bato para maging Senate President. Ito pong si Peter Alan Cayetano. At sunerte sa number na 13, ito pong si Peter. Ang mahirap po dyan, baka ito pong si Bato de la Rosa ay malasin. Dahil maaaring maglabas na ng local sa court, local warrant of arrest, malamang si de la Rosa ay kusang susuko po yan sa ating mga authority at baka siya po ay sumunod sa dating presidente na ito pong si dating presidente ito pong si ating presidente na si Duterte. Susunod si Bato at ang pinakahuli ngayong gabi, anytime din daw po lalabas na rin ng warrant of arrest laban kay Senador Bongo. Ito po ang mabigat kung sakasakaling dalawa na to ay may warrant of arrest na ilabas. Magiging ang laban 11 to 11 o 11 to 14 or 13, 11-13 ang laban o kaya 11-9 na lang ang laban pagdating sa trial ng impeachment laban kay Sara Duterte diyan po sa loob ng Senado. Eto naman ay kwento pa lang ngayon, huwag niyo masyadong kagatin, kwento pa lang. Pinaalalahanan lang po natin kung anong posibleng mangyari. Kaya lang yung pong mga ralista naman dyan, puro or antay, mas maganda pong magsiuwian na po kayo sa inyong bahay. Huwag na kayong gala ng gala dyan, wala namang nangyari. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:18 ng gabi. At tayo po ay magbibigay na po tayo ng mga pagbate. Kasi ito pong mga laban na to sa mga hinahanap, katulad po nitong bantag, may red notice na, DILG. Binubula yata tayo nito. Di ba? Bantag, may red notice na, DILG. Mayroon nang ipinalabas ng red notice ang International Police Authorities labang kay dating Bureau of Correction Chief
Gerald Bantag. Ito ang kinumpirma ng DILG Secretary John Beck Remulla bilang tugon ng Interpol sa request na makapagpalabas ito ng notice para hanapin at takpin sa buong mundo ang mga pinaghahanap ng batas sa bansa kung saang kasama rin si dating police officer Rafael Dumlao III. May red notice na lamang kay Bantag, may red notice na lamang kay Atong Ang, may red notice na kalaban kay Dumlao. Sabi ni Remulla, ano ngayon? May red notice na daw. Di ba? Kaya talaga naman ito eh. Ito pong si Secretary John Beck. Dinadaan tayo sa kapugian. Pero yung mga pinaghahanap ng batas ni isa walang nadadali. Kaya po ito pong si dating Senador Trillanes ay nagngingit-ngit. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating balitaan ni Remulla. Yung kay dating Ako Bicol Party List Representative Salco ay hindi pa na-isyuhan ng red notice. Bagamat na i-file ang request noong September 2025 na kompleto na ang lahat ng requirement para nito. Noong nakarang buwan, inulot ni Remulla na may red notice na mula Interpol ang negosyanteng si Ang dahil sa kasong kidnapping with serious illegal detention na may kinalaman sa missing sabungeros. Noong April 2020, nagotos ang Muntinlupa Regional Trial Court na ulin si Bantag may kinalaman sa pagkamatay ni John Bellamor na umunoy middleman sa pamamaslang sa broadcaster na si Presi Lapid noong October 2022. Tinanggil ni Bantag ang aligasyon sa kanyang dito. May 2 milyong patong sa ulo si Bantag para sa ikakadarakip nito. Si Bantag ay sinasabing naniniran sa Cordillera Administrative Region. Noong Hulyo 2024, binaliktad ng Court of Appeals ang acquittal ni Dumlao na may kinalaman sa 2016 kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman Ji Lakho at sa halip ay nasinitensya nito ng habang buhay na pagkakabilanggo batay sa ulat ng Korte Suprema. May umabot din ng 1 milyong patong sa ulo si Dumlao para sa ikadarakip nito. Ang pahayag ay ginawa ni Remulla dahilan sa anyay kabiguan ng pulisya na nahuli ang mga taong nasa high profile cases. Ang sarap-sarap sana natin magbasa, no? Akala natin totoo na. Kaya lang ni isa wala pa, si Atong Ang na mataan, si Bantag tahimik. So kaya po itong si De La Rosa hindi makumpirma ni DILG kung may warrant of arrest ba o hindi, wala eh. Kaya si Trillanes galit na galit dahil nga sa bakit walang nahuhuli, bakit daw? Yung po ang sabi ni Trillanes na nagingit-ngit talaga na gusto niya nang bitbitin si Bato, no? Dahil di ba itong mga background ng mga ito hindi matatawaran katulad ni Trillanes. Di ba nagkaroon na ng kudita dahil sa usapin ng korupsyon sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Dumana yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, dumana si Benigno Aquino Jr., dumana si Duterte. Di ba mahigit ng 20 years na pinaglalaban ni Trillanes ang korupsyon hanggang ngayon. Hindi masugpo-sugpo. Siguro, ano kaya kung ito ang maging presidente? Dating presidente ng ating bansa sa loob ng 6 na taon. Kaya niya kayang sugpuin ng korupsyon? Di ba kasi kapag ganyan ang pananaw ng tao na basta involved sa korupsyon, gusto niyang usigin, gusto niyang panagutin, gusto niyang ikulong, pakulong, mukhang itong si Trillanes tila namumuro na. Dahil tila sa ganda ng kanyang pinapahiwatig, sa kanyang gustong mangyari na ang mga kurapay hulihin lahat,
O baka mainggan nyo na ako na si Trillanes na maging presidente sa 2028? O, pwede ba yun? O, kasi corruption. Ang pinag-uusapan, yung administrasyon, si Romualdez, at saka si Pangulong Duterte, tila nababahiran. At ito naman pong si Sara Duterte, siya naman po ay nangunguna pa sa survey sa 2020. Ang problema nga po, ang problema nito, talagang may naganap na korupsyon din. Kapag siya po ang naging presidente sa 2028, malamang kung anong nararanasan natin ngayon, baka tumawid pa hanggang 2034. Yes ko po, huwag naman ganon. Di ba? Kaya yung mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, galit na galit tayo kapag may bulok na kamatis doon po sa ating kinalalagyan, ano? Halimbawa, isang kaing na kamatis. Yung iba napakaganda naman, magaganda naman. Pag nahaluan nyo po ito ng isa o dalawa o tatlong bulok na kamatis, kinaumagaham, bulok na yan. Kaya po yung unit team sa kampo ni Duterte, sa kampo ni Pangulong Marcos, sana maghanap na po tayo ng alternatibong may sapat na kakayanan, may magandang dignidad, malinis ang pagkatao, ay baka yun ang nararapat para sa 2028 election. Katulad ni, sino bang katulad? Wag na nga. Baka sabihin naman nila ay namumulitika tayo. Walang ganyanan ha. Baka sabihin nag-i-endorso tayo. Hindi ko sinasabi na si Leni Robredo ay talagang may sapat na kakayanan yan. Dahil naging vice president yan ng ating bansa at sa kasalukuyan, mayor ng Naga City. Hindi ko sinasabi na siya nang dapat ha. Ang sinasabi ko lang, may malinis na pagkatao, may malinis na track record, may pinag-aralan na sapat-sapat, sobra-sobra pa. Kung silang dalaw magkasama ni Trillanes, ay baka magkaigi ang ating gobyerno. Di ba hindi ba sapat si Lini? Maganda ang PR, public relation. Magandang pananaw sa buhay. Samantalang ito pong si Trillanes, isa lang ang kanyang gusto mangyari, walang korap sa Pilipinas. Kaya lang, senador, ano ba nangyari? Ilang beses po kayo naging senador, parang wala yata nangyari. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Malapit na po tayo magtapos. Ganap na pong alas 9:26, tapat na minuto na lang. So kung ako po ang inyong tatanungin, kaya ako, hindi na po ako pumunta doon sa Senado ngayon. Dahil una, alam naman natin kung ano magaging kaganapan doon. Yung po mga kapwa natin ipalipat, nandoon po sila, yung mga pro at saka antay at saka yun na nga, hindi pa naman mahuli si Bato kasi may hinihintay pa silang dokumentos. So, dapat maging laylo. At yung pong mga rally, nasa krisis na nga po ang panahon. Pagkatapos, kayo po ay rally, sama kayo ng sama ng rally dito, rally doon. Ang tanong, ang nakukuha nyo ba ay sapat na araw-araw? Sapat bang 1K or 1.5 kung sakasakali may nag-aabot? Pagkatapos dahil sa sobrang init, mamaya nagkaroon po na heat stroke kayo o kaya nagkasakit kayo, malamang kulang na kulang po yung inaabot sa inyo.
O, di ba? Kaya, tabla-tabla muna tayo. Ayaw ko muna mag-rally. Ayaw ko na muna mapatakbo-takbo sa coverage. Kasi sa sobrang init ngayon, ay mahirap na sila ay nasa aircon, tayo ay nasa initan, kawawa naman tayo. Ayan, so doon po sa atin mga kaibigan, ngayong araw po ay Martes, May 12, 2026. Masigla, masayang araw. At tayo naman po ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa biyaya, lakas, pag-iingat na pinagkakalob sa ating araw-araw. So, yun po ay biyaya na po yan ng Panginoon. Di ba, Michelle Rapirap Dilyarte, regards ko po kayo. Romel Kilatan, Romel Kagawad Pupoy Molina. Opo, ito pong si Kagawad Pupoy Molina, no? Sa totoo lang, marami po akong kilalang kagawad. At ito pong si Kagawad Pupoy Molina, siya po ay naninilbihan sa ngayon sa Barangay Marcelo Green. At kahit anong mga programa, lalong-lalo na po dito sa usapin ng ALPS, Alternative Learning naman, ay palaging active o palaging nagagawa po nitong si Kagawad Pupoy Molina. Maliban po dyan, marami po itong committee dyan po sa Barangay Marcelo Green. Kaya kapag ang mga kababayan lagi natin nakakapili ng matuwid, matinong lingkod bayan, sa barangay pa lang, sapat na. O, di ba? Kailangan po natin na talagang makapili ng nararapat. Pagdating ng 2028, makapili tayo ng bugok. After 6 months, sising-sisi na tayo. Dahil tayo po ay nagkamali na naman, wala nang katapusang pagkakamali. O, di ba sinabi nila nagkamali kami kay Duterte? Nagkamali kami kay BBM. Kaninong kasalanan? May mga tumakbong matutuwid, mapaasahan. Katulad po ni Leni Robredo, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao. Napili ninyo, inyo naman yan. Di ba? So, regards po natin itong si Ricardo Francisco Jr. Okay po, will help your program to succeed. Thank you so much. Ito pong ating kaibigan. Ito po ay direktor ng alay sa ating ama't ina, Mr. Ricardo Francisco Jr. from Libo, Barangay Santo Niño, Parañaque City. Regards ko po kayo. At inulit po natin, si Kagawad Pupoy Molina nasa online. Marami pong salamat at yung pong iba pa. So, ako po buong puso nagpapasalamat sa inyo. Lalong-lalo na po kung kayo po ay i-share nyo po ang ating programa. So, yung po ay the best. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ano yung lingkod. Ilagay mo ulit yung babae. Ito po ano yung lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Media Patrol. Bye-bye. Bye-bye. God bless us all. God bless us all.